So yan mga ka-viewers, good afternoon. So nasa tayo sa bahay ng customer. So home service ito mga ka-viewers at malapit lang sa shop ko. So meron tayong i-repair dito na rice cooker, yan o. Yan, so yan, reklamo ng may-ari ni mama at ni sir. Kaya wala daw itong power. So hindi umiilaw yung dalawang ano na yan, yung indicator na yan, yung cook at saka warm. Yan. So ano bang una nating gawin pag ganito na walang power? So una natin i-check up mga ka-viewers itong kanyang yan, yung power cord niya. Ito. Yan, so i-check up natin to sa pamamagitan ng tester natin. So ito yung tester natin. Yan, nakita nyo, naka-auto tayo. Yan, so nakasit tayo sa auto. Yan, dahil isang kamot lang yung gamit ko. So medyo mahina yung ano, medyo mahina yung ating pagtitest. Okay lang yan. Ayan, so dito tayo sa dalawang wire na to mga ka-viewers. Yan, isa. Ayan, kung nakita nyo, so yan, nawala Ayun. Ayun. Ayan, nagbabaser yung ating isang linya. So good po yan. So lipat tayo sa isang linya mga ka-viewers. Sa baba. Yan. Yan. So ganun lang. Tapos hanapin din natin dito yung connection. Yan, dalawa to eh. Ayun. So yan yan, hawakan ko yung isa para hindi mag-lose contact. Ayun So 0-0 yung reading. So ibig sabihin good po yung ating sapsakan. So wala dito ang problema dahil wala siyang power. So tabi natin yan. Ngayon pangalawa natin gawin, dito tayo sa pinaka rice cooker. Yan. At hindi ako nagdala ng gamit dahil ito lang naman yung ipa-repair daw ni sir at ni ma'am. So kaya yung gamit ko ng dala ko ay konti lang. Pang rice cooker lang talaga. Ayun, so ito. I-open natin tong tatlong screw mga ka-viewers. Yan. May nanata. Hindi klaro. Yan. Yun, so i-open natin tong tatlong screw na to. Yan. So ito daw bago pa lang to. Pila ka bands pa lang ni sir? Pila ka bulan pa ni? Wala pa yung bulan? Uy. Dali naman na daot. Ayan, wala pa daw wala pang isang buwan. Sabi ni sir. So, ganun talaga. Yung gamit talaga kahit gaano ka branded yan. So, may din talaga na masisira. Yun. So, i-open natin siya mga ka-viewers. Yung kanyang takip. Yun, kung nakita nyo, yung kanyang pinaka-thermal nangitim. Yan Ayan nangitim dito banda. So, hatingin ko, nag-cut off yung kanyang pinaka-thermal fuse. So, yan. Wala naman tayong nakita ditong sunog. Yan, kung nakita nyo, wala tayong nakitang sunog. Diba? Kompleto naman yung itong kanyang niya. Itong lever switch. So, ito naman kompleto naman siya. Ayan. Kuha nga kung trig mamubo lang, sir. Ayun, so nakita nyo, ayun, nagka-cut off yung nagka-cut off, nangingitim yung ating pinaka-thermal fuse. Ayan. So bilang isang technician mga ka-viewers, alam na pag nakita ko yan, alam ko na yan ang talaga ang may problema. Pero iwan ko kung nagkamali ba ko kung sa hindi. So para malaman natin, kuha tayo ng tester dito. Yun, iti-test natin siya. So dito yung tester ko. Tapos, itong dalawang test prod na to, wait lang ha, hindi ako nakadala ng pala, ipitan. So, dito ko na lang iipit. Matulis naman tong dulo ng tester yan. Tapos, yung isang wire, itutatama ko dito. Ayun, tingnan nyo yung tester ko kung nag-reading ba. Ayan ayan, walang reading yung tester. So, ibig sabihin, may problema talaga yung kanyang pinaka-thermal. Ayun nag-cut off siya. So,
Kaya nasasabi ko na sira yan dahil sa tester pa lang wala nang reading yan mga ka-viewers. Ayan o. Ayun. So wala siyang reading. Ayan. Pakita ko ulit sa inyo ha. Ang hirap kasi hirap kasi magtitis pag isang kamay lang yung ating ginagamit. Ayan. So try ko pa rin itest yan ng isang kamay. Ayan o. Dito. Tapos yung isang dito naman. Ayan o. Yung tester natin. Baka isipin nyo na tinanggal ko yung connection. Ayun, tingnan nyo naman yung pagkatusok ko. Yan, dulo sa dulo yan mga kabersa, dulo sa dulo. Tinusok ko yan. So, walang reading yung tester. So, confirm na yung sira ay yung kanyang thermal. So, alam naman natin na mga thermal fuse ngayon ay hindi na gaano hindi katulad dati na aabutin talaga yung nilagay na thermal tawag dyan, yung maximum niya na thermal. So ngayon, kunting init lang, nagka-cut off na yung ating pinaka-thermal. So normal naman tulong mangingitim dito mga kabir dahil yan po ay malapit sa pinaka-heater nito. So normal lang po yan na mangitim. Ayan. Yan, so kaya ko lang nasabi na ito ang sira kasi kadalasan kasi pag sinasabi na walang power, buo naman yung pinaka-power cord. So wala tayong ibang dudahan dito kundi itong kanyang thermal. Yan, so natest naman natin sa dalawang tester. Tester ko. So natest naman natin yan dulo sa dulo. So wala talaga siyang power. So gagawin natin dyan, tanggalin natin ito mga kabiso. Yan, i-disconnect muna natin to. Yun. Dahil hindi ako nakadala ng tripod, so mano-mano tayong nito. Yan. So atin itong itutuwid mga ka-viewers. Yan. Yan. Tanggalin natin itong kanyang pinaka-insulator. Yun o. Ayun. Yan o. Tanggal. Tanggal na yung dalawang yung insulator na nakalagay. Yun. Ayan. So ngayon magtitest tayo uli ng continuity mga ka-viewers. Ayan o. O kung nakita nyo, buo naman yung aking tester o. O, nagbabaser yung ating tester. Yan o. So, pag dito tayo sa fuse, sa pinaka-thermal, ayan, wala. Yan o. So, wala siyang reading. O. Walang reading, di ba? 0-0. Naka-auto lang. So, wala tayo nare-reading. So, gagawin ko dyan, hindi ko na replisan ng panibagong thermal. Yan. So, ang gagawin ko naman, dito ako kukuha, kaya naghingi ako ng sa may-ari, cord. Yan, kukuha ako dito ng ilang strand. So yung strand na yan po ang gagawin kong dito, fuse. Yan. So sa mga baser ko dyan na nagsabi na ba't ko daw hindi nilagyan ng thermal fuse, baka daw masira. Hindi naman masira yan mga ka-viewers dahil kahit wala itong fuse na to, kahit naka-jumper pa yan, gagana ang rice cooker at hindi masisira at hindi masusunog. Alam nyo ba kung bakit? Itong pinaka single na to sa gitna, isa din yung thermal sensor. Pag once po na-detect niyan na yung ating sinaing ay mainit na talaga, lutong-luto na, sisipain niya itong si lever switch ito. Itong si lever switch sisipain niya para magka-cut off. So lalayaw ito. So mawala ng contact yung ating connection. So, yung sa mga baser ko dyan na nagsabi na baka masunog yung ni-repair natin. So, wala pa naman akong nasusunog na ni-repair na rice cooker. So, yan mga ka-viewers. Yan. So, wala pa akong nagreklamo sa akin na nasunog yung bahay dahil nasunog yung ni-repair kong rice cooker. So, ang kasi nito, itong thermal fuse, pag yan po ay nasira, nagka-cut off yung dalawang linya. Pero ngayon na mga thermal fuse, wala ditong nilagay nila dito. Itilan nyo nga yan. Hindi pa nga dato aabot ng isang buwan. So, imposible naman na imposible naman na ma-overcook yan. Kanin lang man ang niluto na dito. At isa pa, hindi naman lahat ng oras ginagamit. So, ginagamit lang naman to pag nagluluto sila. So, yan. Kaya nasabi ko na ang thermal fuse na lumalabas ngayon ay hindi na gaano ka accurate. O, hindi pa naabot niya yung 185, nagka-cut off na siya. Yan mga kabiso. Yan. Yan nakalagay kasi dito 100. And hindi mag-focus Yan.
nakalagay dyan 185 Celsius, centigrade Celsius. Yan. So hindi pa naabot yan, hindi pa nare-reach yung ano na yan. Nagka-cut off na si thermal fuse. Kaya nawala ng power ito. So ang gagawin natin dyan, fuse pa rin, pero hindi na siya fuse sa init. So fuse pa rin siya kung sakaling magkaroon ng biglang pagbugso-bugso ng kuryente or may short dito sa lalim, mapuputol po yung ilalagay ko na fuse. So gagawin nyo lang dyan mga kabers, pag kayo po ang gumagawa ganitong klaseng pag mag-bypass kayo, ano lang, 3 strand lang ilagay nyo dito. Kasi pag ganito kapal na wire, yung isang strand nito ay umaabot ng 2 ampere ahat hanggang 2.5 amperes. So 3 lang ilagay nyo mga kabers para sigurado na mag-cut off yan pag magkaroon ng short circuit sa loob. Yan. So subok ko na rin yan mga kabers. Hindi ko naman ito itinuturo sa inyo kung ito po ay hindi ko nasubok. Yan. Sa mga master natin dyan na gumagamit pa rin ng thermal fuse, yan po ay depende na sa inyo. Sa inyo din yan dahil hindi ko naman kayo anong tawag dyan, mabiblame kung sinunod nyo lang naman yung standard. So kung gusto nyo gawin yun, sa inyo na rin yan mga master. So ako, hindi na ako gumagamit nitong thermal fuse. Yan. Dahil useless lang naman. Lagyan mo ng thermal fuse yan, ilang araw, magka-cut off yan. So babalik naman sa atin yung customer. Tatanungin tayo bakit yan nagka-cut off ng ilang araw pa lang man yung gamit. Ayun. So useless lang din mga ka-viewers. Kaya mas maganda pa na i-bypass nyo na lang yan at lagyan nyo na ng fuse. Fuse pa rin yung nilagay natin dyan. Pero sa ano na siya, fuse na sa ampere o sa short circuit. Hindi na siya sa init. Yan. So gawin ko dito, yan, maglagay ako ng mag-jumper ako ng 3 strand ng wire para magkaroon ito ng continuity. Ayan, magkaroon ng continuity yan mga kabis para hindi na ito gagasto ng malaki. So gagana to siya pag matapos ko ng malagyan yan. Yan, sa mga nagsabi na baka ganun ay bahala na kayo. Kung ayaw nyong maniwala, sa inyo na yan. Sa mga gustong gumaya, yan, ganyan lang po ang gagawin nyo, bypass nyo na lang yan. Pero kung gusto nyo pa rin na maglagay ng thermal fuse, so ang gagawin nyo yan mga ka-viewers ay tanggalin nyo itong yan, isang paa na yan. Araya ha. Yan, tanggalin nyo yan. Tapos ito ipakita nyo doon sa nagbibinta ng thermal fuse. Yan, dahil hindi magkapareho yung thermal fuse, baka maibigay sa inyo ay iba. Yan. So ito siya nakalagay 185 centigrade Celsius. Yan, jumperan ko muna yan mga ka-viewers ha. Pakita ko lang sa inyo pagtapos ko nang mailagay. So yan, stay tuned na uli mga ka-viewers. So ayan mga ka-viewers, tapos na ko nang malagyan ng yan. Lagyan ko na ng jumper yan or panibagong fuse. Gamit ang gamit ang 3 strand galing dito. Yan. Kumuha ako dito ng 3 strand at yun ang nilagay kong fuse dyan sa loob. Yung sa na yan. Kitang-kita nyo. Kitang-kita yung 3 strand na pinagsama-sama ko. So kung kanina walang walang continuity, malamang ngayon mayroon na yan mga ka-viewers. Dahil nalagyan ko na ng 3 strand ng wire. So nagkaroon na yan ng continuity. Ayan Yan, so dito tayo sa sa dulo. Kung nakita nyo kanina, nung tinitest ko, wala yung continuity, di ba? Ayun, wait lang ha. Hirap na kamay mo ay lang. Yan, mayroon na tayo nare-read na 0.002 ohms. Ayun. Di ba? Ganun lang kadali mga ka-viewers. Yan, hindi nyo na kailangang bumili pa ng bagong thermal fuse. Ayan. So, ganyan lang po yung gagawin nyo. So, nasa inyo na po yan kung gagayahin nyo po yung aking pamamaraan mga ka-viewers. Ayan. Depende naman din yan sa inyong diskarte. Kung mayroon kayong nakitang ibang diskarte, so, yung sa akin naman, sinishare ko lang yung aking diskarte na hindi nyo na kailangang bumili pa ng bago at mag-hassle pa ng oras. Ayan So, itong mga ganito ay tested ko na ito mga ka-viewers at ito po ang ginagamit ko sa mga repair sa aking mga customer. So wala pa naman akong sinunog na bahay sa mga sa mga baser. Ano yung mga pinagsasabi niyo diyan. Bahala na kayo.
Ayan o. Oh, buo. Okay na yun sa mga ka-viewers. Tulad tulad ng dati, gumagana din to siya. Pero, itong ilagay ko na fuse, ay hindi na po yan fuse ng magpo-protect sa init. Yan, yung fuse na yan, ano na yan siya, magiging external fuse tulad ng ginagamit sa mga power supply na wire strand lang yung may nakalagay sa loob. Yan. So, tatlong strand lang. So, fuse pa rin yan. So, itong sa gitna na sensor, na magnetic sensor, so ito ay protection din to. So, kahit wala pa rin ito, kahit hindi nilagyan ng fuse yan, gagana pa rin ito. Nga lang, pag magkaroon ng shorted, itong ano na to, ay hindi to para pang shorted. Ayan, pang ano lang to siya mga ka-viewers, pang init, pang thermal. Yan, pag naditikasin niya na mainit na yung ating sinaing at lutong-luto na, so susipain niya itong si lever switch para maghiwalay itong dalawang contact na to, ito at saka sa ilalim maghiwalay yan. So ngayon mayroon pa rin siyang protection, ito fuse pa rin yan, nga lang external fuse, yung glass siya, fuse para pang shorted at pang tawag dyan, may shorted yan, magka-cut off yan. So ayan, i-try na natin ito mga ka-viewers dahil tapos na yung malagyan ng fuse. So isira na natin to para magamit na ng may-ari. Yan. Ayun. Yun. So ito sinishare ko lang para sa mga baguhan dyan or sa mga gustong mag-DIY dyan sa bahay nyo. Ay wala kayong available na pyesa tulad nito. So mare-repair nyo po yung inyong rice cooker mga ka-viewers. Ayan. Sa mga nagsasabi dyan na hindi yan pwede, ay hindi po totoo yan dahil matagal na akong nagre-repair sa ilang years na. So ganun lang naman, kahit rice cooker ko nga mga ka-viewers, ganito yung ginagawa ko. Hindi ko nilagyan ng thermal fuse. Kahit ako nga mismo gumagamit ng mga ganyan dahil alam ko na safety naman siya. Dahil yun nga sinasabi ko na hindi lang yung fuse na yan yung protection nito, mayroon pang yung tinatawag na magnetic sensor switch, yung sa gitna. Yan, protection din yung sa init. So, okay to mga ka-viewers pag ganitong klaseng pagre-repair. So, depende pa rin yun sa inyo kung gayahin nyo yung aking sinishare na kaalaman or yan, o hindi. So, pinapakita ko lang naman na para makatipid kayo. Yan. Yun kasing paggagawa nito sa consumer, so ginagawa nila yan para doble yung protection. Pero kung tutuusin naman talaga, dahil yung thermal fuse ay para sa init, yung thermal sensor para din yung sa init. So di ba kung sakaling nagluluto tayo, ayan, nakita nyo ba na pagkatapos yung magluto wala nang power yung rice cooker, di ba mayroon pa rin. So ang purpose kasi doon, kung sakaling siya, dahil yung kung luto na talaga yung ating kanin, aabot man niya ng lalagpas man niya ng 180 centigrades, mga malapit 200. Pero pag maabot na doon na doon na mangingialam itong si magnetic switch, ito si magnetic sensor switch. Yan ang tawag dyan, magnetic sensor switch. Andoon na siya mangingialam dahil alam niya na pag ganun kainit ng yung init sa rice cooker, siguradong lutong-luto na yung kanin. Kaya sisipain niya yung sa loob yung pinaka lever switch para maghiwalay yon at mawala ng contact yung papunta sa heater. So pag mangyari yon, hindi na iinit itong heater. Yan. So hindi na siya init mga ka-viewers dahil wala na siyang contact. Kaya yun namang dahilan na maluluto na yung rice cooker at hindi masusunog yung kanin. Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi na pag wala daw thermal fuse yung binabypass ko ay masusunog yung kanin. Hindi naman masusunog yan dahil andito pa man naman si magnetic sensor switch. Katulad dito, bagong-bago pa lang, nagka-cut off na yung fuse dahil may tawag yan, may problema na siya. May factory defect, so lugi yung may-ari nito. Kakabili lang, sira na kaagad. Yan, so narinig ko na yan sa mga sabi-sabi na kakatanim pa lang, nakakaani na.
Bahala na kayo magsabi kung sino. Yan, anong nangyayari dyan? Kakatanim lang, inaani na. Kakagamit nga lang, nasisira na. Ayun. So, ganun lang yan mga ka-beers. Ayan. So, ngayon dito tayo. Magtitest tayo sa labas. Ayan o. Yan, magtitest tayo dito. Ngayon, ipa-plug ko, i-ano ko muna sa tester yan mga ka-beers. Kung mayroon tayong mariread na, wait lang. So, may ano nito. Yan, itong pinaka-lever switch. Ayun. So, test natin sa mga ka-viewers dahil nakauna yan, nakababa na yung pinaka-ano, yan o. Binaba ko na yung pinaka-lever switch. Yan. So, ngayon, ayan, mag-test tayo dyan ng ohms value or continuity. Yan o. So, ito yung aking tester. Yung dalawang tester ko. So, nakaganon siya. Yan o. So, test tayo ha. Ito tayo sa dalawang ano na to, linya na to. O, ayan. O, makakuha tayo ng 135. Yan o. Baka sabihin nyo na, yan, baka sabihin nyo na hindi yan dito galing. Ayan o. O, 135 ohms mga ka-viewers. Kanina wala yan, di ba? Nung tinitest natin kanina, wala tayong nare-read na ohms value. Ngayon, mayroon na. So, ibig sabihin, okay na yan siya. So, ganun lang ang pagtitest ngayon. Pangalawang pagtest natin, kailangan natin itusok dito sa sa body ng rice cooker at dito sa ano, diyan sa anong tawag diyan, saksakan. Ayan, wala naman tayong nare-read na, wala naman tayong nakukuhang ohms value. Dahil pag mayroon kayong nakukuhang ohms value dito, kapunta dito sa body ng rice cooker, ibig sabihin grounded po yung rice cooker nyo. So maaaring kayo po makurinti niyan. So ayan, okay na to siya mga ka-viewers. Ay, kuan diri len, nakay kuan diri saksakan. At ato ni ada o, kaabot tayo dia. Taro lang. Now. Wala mo ko dala ba? Oo, ka dala. Gari-repair mo ko dito ko. Biyaan na ako akong gari-repair dito kay nalodool. Yan lay butang. Sige. Ayan. Swaton na to din mga ka-viewers. Dito natin ilagay. Sa Bisaya pa, swaton. Ayun. Tapos, yan. Para makita natin yung ano, yung ilaw. So, huwag mo natin ibaba. Yung itaas na natin. So, ngayon natin siyang ipa-plug mga ka-viewers. Dito. Yan. Oh, siga na siya. Kasiga na yung unang bata mga ka-viewers. Kasiga na. Ayan o. So, wala. Hindi ako hindi ako nagchinilas. Baka sabihin nyo na takot akong makuryente. Yan. Hindi ako nagchinilas. O, nagpaalang. Ayan o. Hawakan ko yan. So, ni-repair ko yan. Yan, okay na siya o. May ilaw na. Yan, may ilaw na yan. So, warm. Ngayon, pag ibababa natin yan, mag-cook yan mga ka-viewers o. Ayun, cook. Tapos pag pipitik yan pataas, babalik yan sa warm. So good na. Okay na mga kabes, solve na yung problema ni ma'am at ni sir. So okay na. Okay na to siya. Then okay na siya. Pwede na to gamiton balik. Pwede na. Yan, pwede, yan si ma'am. Pwede na daw siya magsaing ulit si ma'am. Si ma'am. Ayun, so okay na yan. Umilaw na. Tanggalin natin yan. Baka init na yan sa ano. Init na siguro eh. Yan, may init na. Yan, maligam-gam na. Kunti. So, yan. Check ko muna sa ano, sa kanyang heater. Kung uminit ba yung heater. Ayun, uminit yung heater mga ka-viewers. Yan, mainit siya oh. So, okay na yan. Pwede na makasaing uli. Yan, okay na daw. Iyon ni ma'am. Si ma'am, oh, okay na. Okay na daw mga ka-viewers. Ayan. Yan, so yan natin to. Ito natin ilagay. So yan, nakita nyo naman na tinitest natin at okay na. So yan, bago tayo magtapos, sana po huwag nyo kalimutang i-share sa iba yung video at i-subscribe yung aking channel mga ka-viewers. At huwag na rin kalimutang i-like yung video kung inyong nagustuhan. Kung sakaling hindi nyo nagustuhan, kayo nang bahala magpili dyan kung i-like nyo o hindi. So yan, hanggang dito lang po yung aking yung video na to at sana po huwag nyo kalimutang i-subscribe yung aking channel. Yan, bye bye mga kabis. Kita-kita tayo ulit sa aking next na mga upload. So yan, bye bye po.